Tumigil ang lahat. Ang boses ni Don William ay tila isang kampanilyang nagpatahimik sa kanila. Muling handang pakawalan ni Carlo ang kanyang kamao, habol ang hininga, habang si Jacob ay nakaupo sa basang semento. May bahid ng dugo sa labi. Lumapit si Ligaya upang alalayan ng kapatid. Mula sa pinto nagmamadaling lumabas si Don William. May hawak na payong at agad na lumapit sa kanila. Anong ginagawa mo kay Jacob? May nagawa bang kasalanan ng anak ko, Carlo? Magsabi ka lang at hayaan mong turuan ko siya ng leksyon. Lumaking spoiled ang batang yan. Napakunot ang noon niya, napatingin kay Don William. Anak? Anak po ninyo? Napatingin siya kay Ligaya, lumingon siya kay Jacob na ngayon unti-unti nang tumatayo. Isang sandaling katahimikan ang lumipas habang pinuproseso ni Carlo ang narinig. Daddy William, akala ko po magnanakaw. Hindi ko po alam na si Jacob pala. Pasensya na po't naging padalos-dalos ako sa pagprotekta sa mag-ina ko. Hanap ka din ano? May dalang kotse, magnanakaw. Pasensya ka na bayaw. Malakas ang ulan, hindi ko narinig na dumating ang kotse mo. Tara, gamutin kong sugat mo. Anitong akmang aalalayan si Jacob. Bitawan mo ko. Baka hindi kita matansya. At huwag mo kong tawaging bayaw. Pumasok na kayo sa loob at malakas ang ulan. Ani Don William. Tumalima silang tatlo. Ang tingin niya kay Jacob ay nagbago. Hindi niya ito karibal. Napangiti siya. Napansin siya ni Jacob at kinaltukan siya sa ulo. Inambahan siya nito ng suntok. Grabe, ilang buwan akong nabaliw sa pag-aakalang kayo. Tapos kapatid mo pala siya? Payag akong bugbugin mo, kuya. Gago, kuya ka dyan. Mas matanda ka pa sa akin. Ilang taon ka na ba? 30 na ako. Napalingon si Don William sa kanila't nadinig ang huling sinabi niya. Jacob, 29 years old ka na. Kapag hindi ka pa nag-asawa sa edad na 30, aalisan na kita ng mana. Tigilan mo ng paghihintay kay Pamela. Daddy, nakita ko siya na may kasamang ibang babae. Mika ang pangalan. Anya, siniko siya sa tagiliran ni Jacob. Wow, feeling ka pamilya ka ha? Daddy at kuya? Palatak nitong nailing na nauna nang pumasok sa loob. Kuya, gamutin ko sugat mo. Habol niya. Itinaas nitong gitnang daliri sa kanya. Pero wala siyang kahit na konting galit. Kanyang-kanya na si Ligaya. Pagsara ng pinto ng kwarto ay tumingin siya kay Ligaya. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Ang ano, na magkapatid kayo ni Jacob. Bakit mo ako pinaniwala na may relasyon kayo? Alam mo bang munti ko nang ipabugbog si Jacob? Huminga ng malalim si Ligaya. Pagod ako. Wag mo kong kausapin. Anyway, hindi mo naman ako papaniwalaan. Para saan pa kung ipaliwanag at ikwento ko sa iyong lahat? Alam ko marami akong pagkukulang. Pero ngayong alam kong ako ang ama at wala kang ibang mahal. Hindi ako aalis sa tabi mo kahit na anong mangyari. Hanggang sa mapatawad mo ko. Gagawin kong lahat. Ani ang lumapit at akmang haplusin ang mukha ng dalaga. Ngunit umiwas ito. Tigilan mo na ako, Carlo. Masyado na akong nasaktan. Magkakaroon na ako ng anak. Sapat na yon. Ayoko na magkaroon ng kaugnayan sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Gagawin kong lahat para magustuhan mo ko ulit. Tumalikod na si Ligaya at nahiga sa kama nito. Tahimik siyang naupo sa sofa at napatingin sa babaeng nagtalukbong ng kumot. Hindi siya susuko. Napabalikwa si Ligaya ng gising. Wala na si Carlo sa kama. Kasalukuyan silang nag-aalmusal. Sa pintuan ng mansyon, bumungat si Carlo. May dalang pasalubong. At katabi nito si Mami Cecilia. Na-miss niyang matandang naging mabuti sa kanya. Ligaya, nagkita din tayo ulit. Nang ibinalita sa aking buntis ka daw, bumiyahi ako kaagad. Anang babaeng lumapit sa kanya. Puno ng kagalakan ng muka. Ma, gusto kong ipakilala sa iyo si Don William. Ang daddy ni Ligaya at si Jacob, ang kapatid niya. Nagkamay ang dalawang matanda at nagmano si Jacob sa ina. Yumakap naman si Ligaya. Mami Cecilia, kumusta na po kayo? Okay naman ako. Nagulat ako sa mga ibinalita ni Carlo. Halika't maupo kayo at magagahan. Ikinagagalak kong makilalang magulang ng lalaking kinikilala kong magiging manugang. Lumapit ang kasambahay at binigyan ng plato at kubyertos ang bagong dating. Don William, karangalan po. Salamat at tinanggap ninyo ang anak ko.
Nagsalo sa masaganang agahan ng buong pamilya. Habang magkausap ang tatlong lalaki at niyaya niya si Mommy Cecilia, uminom ng tsaa sa garden. Ligaya, napakasaya ko't nagkatuluyan din kayo sa wakas ng anak ko. Kung ano man ang nangyari noon sa inyo, ako nang humihingi ng paumanhin. Ngumiti siya sa matanda. Madami pong nangyari, napakabilis. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo nakamusta man lang. Grabe nga, ikaw pala ang nawawalang anak ng mga Magnus. Natagpuan ko na din po sa wakas ang pamilya ko. Ligaya, napakasaya ko't magkakaroon na ako ng apo. Nag-usap pa sila ni Mommy Cecilia. Bigla niyang naalalang yumaong ina na halos wala siyang alaala. Nakadama ng kakulangan ng puso niya. Ngunit agad ding napalis nang mapatingin sa babaeng masayang-masayang nagkukwento sa kanya. Nagpunta sa kusina si Carlo at naabutan ng kasambahay na nagluluto. Ano pong madalas na kainin ni Ligaya ngayon? Ay nako, ang hilig niyan sa ginataang bilo-bilo. Noong nakarang linggo, araw-araw nagpapaluto sa akin. Papaturo po ako sa inyo. Gusto ko siyang pasayahin kahit sa simpleng paraan. Napangiti naman ang kasambahay. Nadatnan ni Ligaya si Carlo na nasa kusina. Nakatalikod ito kaya hindi siya napansin. Nakasuot ito ng apron at walang pang-itaas. Kita ang tone niyang katawan habang seryoso sa paghiwa ng kamote, langka at saging na saba. Sa gilid ng counter, naroon ang bowl na glutinous rice balls na sa tingin niya ay una na nitong minasa kaya pawisan na. Napapalibutan to ng mga kasambahay nilang may matanda at dalaga pa. Mga kilig na kilig to sa binatang naghihiwa. Ay naku, Sir Carlo, kung ganyan ka araw-araw, baka matunaw na si Ma'am Ligaya. Anang mayordoma. Naramdaman niyang pag-init ng kanyang ulo. Sana po'y magustuhan niyang ginataang bilo-bilo na gawa ko. Special to, nakangiting sabi ni Carlo. Naku, ang swerte ni Ma'am Ligaya. Gwapo na, mabait at sweet pa. Anang isa pang kasambahay, nalaki ang butas ng ilong niya. Hindi lang nila alam ang dinanas niyang hirap sa kamay ng kumag na yan. Tumikim siya, seryosong nagluluto. Pawisan, nakafocus habang nilalagyan ng gatang kaserola. Si Carlo, anong ginagawa mo't nakikialam ka sa kusina? Ginataang bilo-bilo, gusto mo daw ito? Ayaw ko ng kahit na anong galing sayo. Biglang naglayuan ng mga kasambahay na nasa gilid ni Carlo. Sir Carlo, ganyan po talagang buntis. Mukhang napaglihihan ka ni Ma'am Ligaya. Nadinig niyang bulong ng mayordoma. Hintayin mo maluto muna bago mo sabihing ayaw mo. Kasing sarap ko tong niluluto ko. Umikot ang mata niya. Hay, hindi pa man luto, nasusukan na ako. Siguradong hindi yan masarap. Aniyang lumayo dahil naamoy niyang mabangong bilo-bilo. Naglalaway siya pero hindi niya aaminin kay Carlo. Pumasok na siya sa kwarto upang hindi maamoy ang ginataan. Tahimik ang buong mansyon. Madilim ang hallway. Marahan niyang binuksan ang pinto. Nakayapak siya at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Lumilinga kung may ibang gising. Pagdating sa kusina, sinilip niya na muna kung may tao. Nang masigurong wala, lumapit siya sa kalan at marahang inangat ang malaking kaserola. Nadismaya siya nang wala ng lamang bilo-bilo. Nagmamaktol na lumapit siya sa ref upang uminom na lang ng tubig. Marahan siyang lumapit sa refrigerator at binuksan ang loob. Merong mangkok ng ginataang bilo-bilo. Maayos na nakatakip. May sticky note pang nakasulat na, For Ligaya, I love you. Napailing siya pero hindi may tagong ngiti. Agad niyang sinaway ang sarili. Bakit siya nangingiti? Inilabas niya ang mangkok, kumuha ng kutsara at naupo sa mismong bar stool na inupuan ni Carlo kanina. Tahimik siyang kumain habang tumitingin sa labas ng bintana kung saan bumubuhos ang ulan. Halos isang linggo nang umuulan. Habang kinakain ng bilo-bilo ay hindi niya maiwasang mapapikit sa sarap. Tahimik pa rin ang buong paligid. Nakaupo siya sa bar stool. Hawak ang isang kutsarang puno ng ginataang bilo-bilo. Tila nakalimutan na niyang galit siya habang pinipilit kontrolin ang pangiti sa bawat subo. Nang bigla siyang marinig ang isang mahinang kaluskos mula sa hallway. Napatigil siya. Bago pa man siya makagalaw ay nagsalita na si Carlo. Akala ko ba ayaw mo ng bilo-bilo? Napalingon siya.
Shirtless at tanging shorts ang suot ni Carlo. Napalunok siya tila nabilaukan. Basta't gulong buhok nito. Halatang bagong ligo. Nakangiti tong parang batang nanalo sa pustahan. Huli ka. Masarap ba? Naiinis siya at nahihiya kaya umiwas siya ng tingin. Gutom lang ako. Huwag kang mag-assume. At bakit parang dito ka na nakatira? Ang kapal mo din ano? Hindi ba't busy kang tao? Mahabang litanya niya upang tabunan ng pagkapahiya. Lumapit si Carlo at nakangisi. Init naman ang ulo mo. Natatakot na ako para sa anak natin. Baka paglabas nakasimangot agad. Lumayas ka sa harap ko kung gusto mong matuwa ako. Ani ang sinabayan ng irap. Umupo sa tabi niya si Carlo. May alam ako makakapagpaligaya sa'yo. Malagkit at malapot din. Anitong may pilyong ngiti sa labi. Nalaki ang mata niya sinuntok sa biceps ang binata. Bastos! Teka, anong bastos sa gatas? Heto oh, dala to ni mommy para sa'yo. Fresh milk. Sumimangot lamang siya. Bakit? Ano bang nasa isip mo? Anitong nasa likod na niya at halos dikit ng katawan nila. Lumayo ka sa akin, asik niya. Namimiss na kita ligaya. Tumaas ang kilay niya. Nandito na ako sa harap mo. Anong miss ang sinasabi mo? I miss your body. I miss how it feels to be inside you. I want to make love to you. Bulong nito sa kanyang tenga. Asus, baka hindi akong namimiss mo. Baka si Neri. I'll be honest, hindi ko inalikan sa lips si Neri. Naku, magsisinungaling ka pa. Ani ang nagdududa. Totoo ang sinasabi ko. Ikaw lang ang gusto ko ligaya. I'm crazy about you. Anitong sumayad ng labi sa kanyang pisngi. Nanigas ang kanyang katawan. Hindi siya makagalaw, lalo na nang yakapin siya nito. Naramdaman niyang gumapang ang labi nito sa kanyang leeg. May yabag na parating kay binitawan siya ni Carlo. Sir, ma'am, nagtitikiman. Natikman na po ba ninyo, Ma'am Ligayang bilo-bilo? Anitong nakatingin sa hawak niyang mangkok. Tumango siya at ngumiti sa kasambahay. Tumayo siya at tinakpan ng mangkok at binalik sa ref bago umalis at mabilis na umakyat sa kwarto. Habang nakayuko si Ligaya, hawak ang hose at dinidiligan ng mga halaman sa hardin. Dahan-dahang lumapit si Carlo. Nakasuot ng simpleng puting polo. May dalang baso ng fresh orange juice. Mainit, baka gusto mong uminom muna. Hindi siya tumingin, patuloy lang siya sa pagdidilig. Ngunit ramdam niyang paninigas ng katawan sa presensya ni Carlo. Hindi mo kailangan magabala araw-araw. Hayaan mo na ako, Ligaya. Gusto kong pagsilbihan ka. Kayo ni baby. Tahimik niyang kinuha ang juice pero hindi pa rin tumingin sa lalaki. Akala ko ba busy ka sa kumpanya? Bakit nandito ka na naman? Naalibadbaran ako sa mukha mo. Na-realize ko na pwede naman palang pagsabayin ng trabaho at panunuyo. Kung yung deals ng bilyon ng halaga, kayang paglaanan ng oras. Ikaw pa kaya na mas mahalaga? Nangungopya ka pa ng linya mula sa teleserye. Hindi mo ako madadala sa mga ganyan mo. Gusto kitang diligan araw-araw. Yan ang bagong linya yan. Kumunot ang noon niya. Anong dilig ang sinasabi mo? Didiligan kita gamit si Junjun. Muntik niya siyang matawa, buti na lang ay napigilan niya. Corny na, bastos pang joke mo. Ani ang pumasok sa loob. Hinatid na lamang niya ng tanaw sa Ligaya. Dumating ang kotse ni Jacob, halatang pagod at seryosong mukha nito nang lumapit sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? May kailangan kang malaman. Bungad nito, nagtatakang nakakunot ang noon niyang naghihintay nang sasabihin nito. Alam mo na bang naging impormante sa operasyon laban kay Don Maximo si Ligaya? Matagal nang may gusto sa kanyang matanda, kaya ginamit ko siya upang makakuha ng impormasyon at ebidensya. Hindi ko alam na kapatid ko pala siya. Malaki ang pagsisisi ko na nailagay ko siya sa panganib. Napatras ng bahagya si Carlo, naguguluhan at nagugulat siya sa nadidinig. Pinuno ng malaking sindikato ng droga si Don Maximo. Matagal na naming minamanmanan. Dahil kay Ligaya, nahuli siya sa isang transaksyon. Nabalitaan mo naman sa TV ang nangyari. Bakit hindi niya sinabi sa akin to? Delikadong ginawa niya. Ani ang hindi makapaniwala sa tapang ni Ligaya. Dahil ayaw kanyang malagay sa panganib. Kung matatandaan mo, pilit kanyang pinapalayo, kaso makulit ka at sumunod sa kanya. At eto na ngang masamang balita. Inabot ni Jacob ang file sa kanya. Nakatakas si Don Maximo.
Nanigas ang panga niya nang maamoy ang panganib. Karamihan sa mga kasabwat ni Don Maximo ay nahuli pero siyang pinakamapanganib. Wala kaming idea kung nasan siya ngayon. Ikaw ang kinausap ko dahil gusto kong proteksyonan mo si Ligaya. Huwag na nating sabihin sa kanyang tungkol dito dahil baka makasama pa sa pagbubuntis niya. Gumulong sa dibdib niya ang galit at takot. Kasabay nito ang paglalim palalo ng determinasyon na ipaglaban at protektahan si Ligaya. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya hayaang masaktan. Hindi ngayon, hindi kailanman. Nakahanda akong itaya ang buhay ko para siya maging ako. Okay, alam kong maasahan ka. Huwag mo muna siyang iiwan kahit na sandali hanggat hindi pa namin naibabalik sa kulungan si Don Maximo. We will protect Ligaya and the baby. Ani Jacob at tinakip siya sa balikat at nagpaalam na. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Ilang oras na siyang bumubuo ng plano para panatiling ligtas ang mag-ina. Nakita na lamang niya si Ligaya na nakabihis at palabas at hinahanap ang driver. Saan ka pupunta? May bibilhin lang ako. Ako na magdadrive. Ani ang inagawang susi sa driver na dumating. Tahimik ang biyahe, malamig ang aircon sa loob ng SUV, ngunit mas malamig ang pagitan nilang dalawa. Nakatingin sa labas ng bintana si Ligaya. Ang isang kamay nito'y nasa tiyan habang marahang hinahaplos ito. Otomatikong hinaplos din niyang tiyan nito. Mabilis lang dahil ayaw niyang magalit to. Wala ni isang salitang bumabasag sa katahimikan hanggang sa bigla siyang magsalita. May tuwa sa boses upang maitago ang kaba. Sabihin mo lang kung saan mo gustong mamili. May nakita kong baby store sa kabilang wing ng mall. Tumaas ang kilay nito. Huwag kang maging excited. Ayaw kitang kasama sa loob. Hintayin mo lang ako sa parking. Sasamahan na kita. Tsak na kailangan mo ng taga-bitbit. Ayoko mapagod ka. Napailing lang si Ligaya. Ngunit may bahagyang kurba sa labi. Hindi niya alam kung gustong matawa o naiinis pa rin ito sa kanya. Bumili si Ligaya ng mga lampin, one size at maliit na bonnet. Pinapanood niya ito habang namimili. Mas mainam na walang alam ito sa posibleng panganib. Tahimik siyang nakasunod, hawak ang mga pinamili. Tuwing titingin si Ligaya sa paligid, iniskan niyang bawat stranghero at bawat sulok. Kukuha siya ng security nang hindi nito nalalaman. Paglingon ni Ligaya, nahuli siya nitong nakatitig, mabilis siyang umiwas ang tingin. Nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga paper bag. Niyaya niya sa Ligaya na kumain at masaya siyang hindi ito tumanggi. Magkatapat sila sa isang lamesa na gawa sa kahoy. Napili niyang isang medyo tagong bahagi ng restaurant para walang masyadong tao. Sa harap nila, dumating ng order. Mainit na sabaw, sariwang lumpia, hipon, lechon at pasta. Tahimik na inaayos niyang mga kubyertos ni Ligaya. Nagulat pa ito nang kusa niyang kuhanan to ng kanin at gulay. Carlo, hindi mo kailangan gawin yan. Hindi ako baldado. Buntis lang ako. Alam ko hindi ko kailangan gawin pero gusto ko. Ang alagaan ka ang tanging ambag na may babahagi ko. Ikaw ang magdadala ng anak natin. Gusto kong pag-aani ng buhay mo. Napatingin si Ligaya sa kanya. Para bang gustong hanapan ng motibong mga kilos niya. Ngunit sana ay makita nitong kanyang malasakit at katapatan. Hindi kumibo si Ligaya at nagsimulang kumain. Mas bawas ng pagsimangot nito sa kanya. May cravings ka ba? Sabihin mo lang kahit na ano bibilin ko. Wala naman, nabubwisit lang talaga ako sa mukha mo. Parang gusto kong lamutakin. Natawa siya sa sinabi nito. Nakakalabo ba ng mata ang buntis? Grabe ka naman sa mukha ko. Bahagyang tumawa si Ligaya sa kakagad na umiling. Iniwasan ng titig, magkatabi silang naglalakad sa hindi gaanong mataong bahagi ng mall. May dala siya ng ilang paper bags mula sa baby store, habang si Ligaya naman ay marahang hinihimas ang tiyan. Kahit pahalos pipis pa naman, tumigil bigla si Ligaya sa harap ng isang maliit na dessert kiosk. Napatingin siya sa mga pagkain naka-display, agad siyang lumingon. O bakit? Okay ka lang? Gusto ko ng ubi ice cream. Turo na may langka sa loob at lagyan mo ng condensed milk at keso sa ibabaw. Napanganga si Carlo, bahagyang natawa. Sigurado ka, hindi ba't ang weird ng combo? Baka sumakit ang tiyan mo. Cravings nga hindi ba? Nagtatanong ka, hindi mo naman pala ibibigay. Yes, teka lang, hanapan kita.
Umalis agad siya at naghanap ng ipinapabili ni Ligaya. Naupo sa isang bench malapit sa fountain ng dalaga habang hinihintay siya. Ilang saglit lang at bumalik si Carlo, bitbit ang isang supot. May ube ice cream, turo na may langka, condensed milk, keso at isang basong malamig na tubig. Mission accomplished! Habang pinapanood niyang kumain si Ligaya, napangiti siya. Sana'y tuluyan na siya nitong patawarin. Bitbit pa rin ni Carlong ilang paper bags habang palabas ng mall. Walang pagod ang pagiging maalaga niya. Panakanakan tinatakpan ng kamay ang gilid ni Ligaya kapag may daraang masikip. O kaya inaabot ang braso nito para hindi matapilok. Ngunit habang naglalakad sila, ay may napansin siya. 3 beses na siyang lumingon. May isang lalaki nakasombrero at hoodie na tila sumusunod sa kanila. Sinakmal siya ng kaba.